Ayan, live na po tayo ngayon. Magandang hapon po sa lahat at isa na namang makabuluhang aralin nga ang ating pagsasamahan natin ngayon. Alright, magandang hapon. Siyempre, ako po ang inyong tutor Ryan. Kasama ko po si tutor Eric na nagmula sa SDO. Ano sir nga ulit? Okay. SDO? Ako po ay galing sa SDO Caloocan. Kaya maraming Ayan. nag-aabang kay Tutor Ryan. Ilang linggo kang inabangan ng mga viewers natin Oo natulog galing sa tayo ng iba't dalawang ibang linggo. opo. O, ayun Ayan, po. so okay, so syempre, bago tayo magpatuloy sa ating live tutorial ngayong hapon, ay wag natin kalilimutang i-like ang ating DepEd EdTech unit page, DepEd Philippines, DepEd tayo at DepEd TV. Syempre, wag natin kakalimutan para live at para updated tayo sa ilang mga tutorial sessions dito sa ating DepEd TV. Muli, ako si Tutor Ryan. At Alright, ako po si pagpatuloy tayo. Tutor Eric. Ayan. Sa mga mag-aaral po na nakasubaybay sa atin ngayon, alam naman po natin na marami po mga mag-aaral ang nakasubaybay sa atin saan mang panig ng Pilipinas. Ayan. Naway maayos ninyong napanonood at napakikinggan ang aming live session ngayon. Yan, kasama ko na si Tutor Ryan kaya medyo mas masigla ang pag-aaral natin ngayon. Tama. Ayan. Ayan. Excited na ako, Tutor Eric, na makasama ang ating mga online tuties ngayong hapon. Alam niyo po, Ayan, so Tutor Ryan, syempre, kung magbabasa ano, tayo kung maya-maya. opo, kung mas excited kayo, siguro mas excited yung mga nanonood sa atin ngayong araw na to, no? Kasi um, ngayon ka lang nila ulit nakita. Very, very excited Tama. talaga silang makita si Alright. Tutor Ryan. Ayan, nandiyan na siya Mm-mm. ngayon. So, makakasama na natin siya sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino. Ayan. Alright, wag na natin patagalin pa bago tayo magsimula. Binabati natin ang ating mga aktibong mag-aaral na si Zai C. Nicole Lorenzo from Agadanan, West District SDO Isabela, Maria Basay Lahe, Engbol, G. Aldison at marami pang iba, no? So sana mamaya aktibo tayong makinig at sumagot sa ilang mga aktibidad sa ating Filipino 9. Alright, so sige. Ayun, Sir Ryan, magbabasa din po ako. Meron pong dalawang bumabati dito. Okay, sir. Good afternoon po, watching from Novaliches High School, SDO Quezon City, si Kerubin Gabriel Villamor. At hi sir, ayan, hindi ko alam kung sino yung binabati niya pero siguro tayong dalawa Siyempre, to. Yan, oo. si Vic Alimboyong, ayan. Medyo bitinin muna natin yung pagbati. Ano, Sir Ryan, kasi mamaya Yes, marami pang tama. lalabas dito. Ayan. Ayan, nakaka-excite naman. Ayan. Muli, welcome po sa ating Itulay session, ang online tutorial po na live na mapapanood po natin ang Filipino 9 at tayo na nga po ay nasa unang quarter, Module 3, ikatlong araw na natin. Tutor Eric, ngayong araw. Oo nga po, pangatlong, Pangatlong actually, linggo, no? pangalong linggo na pong tayong sinusubaybayan ng mga estudyante ng ikasyam na baitang sa saan man panig ng Pilipinas, Tutor Ryan. Talagang Tama. excited silang matuto tuwing araw ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Talagang Alright. inaabangan nila Tama, tayo. tama. Tama, sir. Alright. So muli, kami po ang inyong makakasama ngayong araw ng Miyerkules at syempre hindi ko dapat ito palagpasin. Hello Sir Ryan watching from Umanday Central School. Pa-shout out naman po Ma'am Eder Bombase Bernardino. Alright. Sige. Ayun po. So, binabati ko rin po yung Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan, si Dr. Nerissa Losaria, Hello Seso po. 6, at Magandang yung hapon po, pong ma'am. mga kaguruan sa mataas na paaralan ng Bagumbong. Yan, SDO Caloocan, lalong-lalo na po sa aming mahal na punong guro, si Dr. Noel Kibuyin at yung puno ng kagawarang Pilipino na si Ginang Emma Pastrana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat. At syempre sa aming SDO ng Camarines Sur na siyang ating may sanggunian o ginamit natin ang bilang reference o sanggunian
ang module na nagmula sa aming division, ang Schools Division Office of Camarines Sur. Magandang hapon po sa ating taga SDO Camarines Sur, lalong-lalo na po sa aming butihing SDS ng SDO Camsur, si Ma'am Loida and Nidea. Alright, Ayan, simulan ang na natin, gagaling sir. naman. Ang gagaling ng mga manunulat Husay sa talaga. SDO Camarines Sur. Mhm. Ayan, binabati rin po Tama. natin. Ano po ba yung layunin natin ngayong araw, Tutor Ryan? Siyempre, ang layunin natin ngayong araw ay naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. Ayan. Yan. Medyo emosyonal yung ating Emosyonal. layunin ngayon, Walain Tutor mo Ryan. yun. Ano, tignan natin. Alam ko dito, Yan. At natin syempre, makikita yung inaasahan na nga, pagpapahayag. oo, tama. At inaasahan na nga rin na tayong tulang tatalakayin ngayong araw. Alright? Sige. Ayan. Pero bago natin simulan, Tutor Ryan, yung ating talakayan sa tula, ayan, siguro ibigay muna natin yung kahulugan ng mga salitang gagamitin Tama. sa tula para lubos na maunawaan ng mga viewers natin yung tulang tatalakayin natin ngayong araw. Opo, tama. Alright, sige. Ang salitaan. Yan. Una po, agam-agam, pagdadalawang isip, Okay? ayan, or Mhm. ibig. Ayan, pagdadalawang isip. Minsan kasi hindi tayo mapalagay dun sa iniisip natin. Kaya parang meron tayong, sa salitang Ingles, Tutor Ryan, parang may doubt sa puso natin. May doubt. Ang hirap kasi mamili. Agam-agam kung, oo, yes, mahirap. Lalong lang kapag parehas maganda o parehas na, di ba? Alam mo yun, pag tayo ay namimili sa isang bagay, nag-aagam-agam tayo. Minsan nagdadalawang isip, di ba? Alright, sige. Paano kaya yun, sir? No? ay Okay, ang pangalawa. palamara. Palamara, ibig sabihin, taksil o traidor. Taksil o traidor pala ng ibig sabihin ng sir. O palamara. Alright, Pangatlo, alabok. Tumutukoy ito sa maliit na piraso na waring pulbos na madalas ay lumulutang sa hangin. Yung pala ang ibig sabihin nyo, Tutor Ryan, no? Alabok. Ayan. Pang-apat, Tutor Ryan. Alabok. At pang-apat ay ang nangangahulugang monumento. Yan, may mga monumento tayo na talagang sikat sa bawat lugar. Siyempre, isa sa mga bantog na Tutor Ryan, isa sa mga bantog na bantayog ay yung huwag natin kalilimutan. Sa makikita sa Luneta. Sino ba yun nandun, Tutor Ryan? Yes. Di ba, sir, sa inyo sa Caloocan, di ba, sir, may monumento din? Opo, may monumento po doon sa... Actually, ang tawag po doon sa lugar namin ay monumento talaga. Doon po makikita yung parang, opo, yung po talaga, lugar po talaga yon sa Caloocan, sa South Caloocan. Yun po yung exact lugar. Balik rin ako dyan dati. Alright, sige sir. At ang ikalima, sagisag. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na nagre-representa o nagpapahiwatig ng isang larawan, ideya, paniniwala o isang bagay. Sumasagisag sa isang bagay o nagre-represent. Tama yun. Ayan, may nabasa po ako dito. Sabi ni Darlene May Quilon, Tutor Ryan, Dr. Jose Rizal, yun daw yung parang nakikita sa Luneta. Di ba? Yung bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ayan, talagang. Dr. Jose Rizal. Ang husay. Yun po yung Sige. Sige, Tutor Ryan. Sa panimulang pagsubok, ano po yung gagawin natin? Okay, sa ating panimulang pagsubok, syempre kailangan munang subukin kung gaano na nga ba kalawak ang inyong kaalaman sa ating aralin ngayong hapon. Ayan, tignan natin, Tutor Ryan, kung gaano sila kahanda at kung susukatin natin yung kaalaman nila. Tutor Ryan? Alam kong handa naman lagi itong mga mag-aaral na to eh. Okay. Oo. Ano kaya ito?
Yan, ano po kaya yung makikita sa larawan? Ayan na yung unang tanong namin. Medyo may pagka-suspense pa kasi isa-isang inilalabas dito sa ating screen. Ano ang Ano ang makikita sa makikita sa larawan? larawan? Ayan, antayin natin yung mga sagot ng iba. Ayan, sabi ni Darlene May Quilon at Tutor Ryan, kalapati. Oo, kalapati daw. Kalapati ba yan? Hindi ba yan manok? Kalapati. Hindi sir, Wala parang puro kalapati. Oo, puro kalapati talaga. Sabi din ni Kenneth Salandanan, ayan, kalapati po. Ayan, ay makikita Pakatandaan, wag tayong mag-uulam ng kalapati ha. Ayan, Alam mo baka yan. akala nila kasi manok. Tapos kalapati pala yung ino. Ayan, sabi ni Tutor Ryan, wag po tayong kumain ng kalapati. Ayan. Okay, sunod po tayo. Tama yung mga sagot nila, Tutor Ryan. Talagang handang-handa yung mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ayan. Sige, Tutor Ryan, ano po yung ikalawang katanungan natin? Ikalawa, ito ang ikalawang katanungan. Patungkol o may kaugnayan sa larawang nakikita ninyo. Kapag kayo ay nakakakita nito o nakakakita ng kalapate, anong pangyayari o pagdiriwang ang naalala ninyo? Sige nga, ano pang pagdiriwang o pangyayari ang naaalala ninyo kapag nakakakita kayo ng puting kalapate? Ayun, Tutor Ryan, ang bilis nilang sumagot. Ayan, sabi dito ni Alexander Florante Capada, sabi niya, kasal po o kaya kalayaan. Meron na siyang dalawang sagot kaagad, Tutor Ryan, ang bilis. Ruth, Dwayne, ganon. Parehas ang kanilang mga sagot. Si Jude, okay, puro kalapate. Ikatlong tanong, Tutor Eric. Okay, para sa ikatlong katanungan, ano ang karaniwang sinisimbolo nito sa buhay ng tao o bansa? Medyo lumalim yung katanungan ng pangatlo. Tama. Ano nga kaya, Tutor Ryan, no? Tingnan nga natin ang sagot. Mag-antay tayo dito, Tutor Ryan, kasi alam kong mabilis mag-type yung mga grade 9. So may nabasa tayo dito. Ayon kay Jamaica, Shane Manabat, Ruth, Concepcion Paet, Darlene, Rebecca Kalayaan. Parehas sila ng mga sagot. Kalayaan. Sabi naman po, ayan, sabi naman po ni Kerubin Gabriel Villamor, sumasagisag sa kalayaan po. Ayan. Kalayaan, peace, di ba? Ay, pagiging malaya. Meron ding nagsumasagot o maaaring sumagot ng peace. Okay, o kapayapaan. Diba? Tapos meron pa ako nabasa, Tutor Ryan, purity daw o kalinisan. Tama. Ayan, sabi, purity dahil kulay puti. Kulay puti nga naman ang ating kalapating na nasa larawan. Alright? Sige, mukhang mahuhusay na naman ang ating mga cuties ngayong hapon. Handang-handa sila, Tutor Ryan. Handang-handa sila. Kitang-kita naman. Alright, sige. Pagpatuloy natin, Tutor. Opo. Ayan, yung puting kalapati na nakikita nyo ngayon ay may malaking kaugnayan sa ating pag-aaralan ngayong araw. Ayan. Ang tulang pinamagatang puting kalapati, libutin itong sandaigdigan. Yan. Isa-isa lang, sir. Yan. Medyo na-excite din po ako. Pasensya na po, Tutor Ryan. Medyo, ayan. Okay. Ang puting kalapati, libutin itong sanlibutan ay tulang tumatalakay sa kapayapaan o kalayaan at nagbibigay ng bagong pag-asa sa maraming tao sa daigdig. Sino nga ba nagsulat nito, Tutor Ryan? Okay, ayon dito, isinulat ng isang Malaysian National Laureate na si Dr. Usman Awang o kilala rin sa kanyang pangalan sa panulat na Tongkat Warrant, Adijaya, Amir, Almajiwa, Manis, Perang Muda, Ros, Morni, Setya, Budi, Zaini, at UA. Kaya ang dami niya. Taas doon naman talaga si Tutor Ryan. Talagang saludo ako sa kanya. Biruin mo, kahit mga ganun kahihirap pa sa'yo, talagang nabasa ni Tutor Ryan. Ayan.
Oo, Tanyag na no? manunulat at makata sa Malaysia nanguna upang magkaroon ng payak na pagbabago ang panulaan sa kanyang bansa. Talagang naglalakbay tayo sa ating mga ginagawang pag-aaral, Tutor Ryan, no? Noong Ngayon nakaraan sa ay nasa Thailand, Malaysia. ayan, nasa Oo. Malaysia. Akalain mo Ikaw 'yun, ba, kahit tayo Tutor? ay oo. Akalain mo 'yun, sir, Ikaw, kahit tayo ay pandemic ngayon, ano, kaya pa rin nating makalipad papunta sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? Alright, mm, oo, nung nakaraan Thailand, ano pa nga, sir, yung una? Jakarta, yung unang aralin natin Jakarta, sa Jakarta, Indonesia. Tapos ngayon, nasa Indonesia. Malaysia na tayo, Tutor Malaysia Ryan. naman tayo. Aba, ang saya-saya naman talaga sa Filipino 9, 'no? Alright, sige. Yan, tuloy tayo. Tutor Ryan, nakarating ka na sa Malaysia? Hindi pa ako nakakarating pero sana one day. Singapore, oo, nakarating na ako sa Singapore, sa ano pa, sa Indonesia. Oo, nakarating na ako sa Indonesia. Pero Wow! ano nga bang meron sa Malaysia? Ano nga bang meron sa Malaysia? Ang Malaysia ay isang bansang binubuo ng 13 mga estado at 3 teritoryong federal sa Timog Silangang Asya na may kabuuang Mhm. sukat ng lupa na 329,847 kilometro kwadrado. Kuala Lumpur ang kabiserang lungsod nito, samantalang at Putrajaya naman ang sentro ng pamahalaang federal. Ang populasyon ng bansa ay umaabot sa mahigit na 25 milyon. Kasama rin pala, Ah, Tutor Ryan, ng mm, Pilipinas sa Timog Silangang mm. Asya ang Malaysia. Opo, tama. Opo, Ayan. alright. So 'yan San ang Malaysia, tama. Ano, ang husay-husay naman ng ibinigay mong ano, trivia, ano, dahil ang, ating tulang tatalakayin ay nagmula nga sa bansang Malaysia. Malaysia, ayan. Sana balang araw makarating din tayo sa bansang Malaysia, Mm, Tutor Ryan. Ayan. mm. Ayan, talakayin na natin, Tutor Ryan. Alam kong sabik na yung mga mag-aaral ng ikasyam na baitang na nanonood sa atin ngayon. Ayan, ang Opo, tulang pinamagatang puting kalapati, libutin itong sandaigdigan ni Usman Awang. Ayan, si Tutor alright. Ryan muna yung magbabasa kasi na-miss Puting na siya ng mga kalapate. mag-aaral. Ayan. Oh, sige, aba. Okay, sige, pagbibigyan kita, Tutor Eric. Ako ang magbabasa ng ating tula ngayong hapon. Alright? So sige, handa na ba ang lahat? Okay? Puting kalapati, libutin itong sandaigdigan ni Usman Awang. Sa mga pangyayaring walang katiyakan, kung saan ang tao'y naghihinalat tuwina'y may agam-agam, lumipad ang kalapate upang lakbayin ang sandaigdigan sa kanyang puting pakpak na hanap ay kapayapaan. Gisag kasi patuloy na pumapailan lang. Puting kalapate, libutin itong sandaigdigan, ang hanging panggabi iyong paniriwain, ang mga bulaklak iyong pamukadkarin, itong aming mga labi iyong pangitiin. Pagkat sa iyo na ang pag-asa ay di nawala, sa iyong hininga hanging sariwa nagmula, itong sandaigdigan paniwalain mo sa kapayapaan habang puso'y pumipintig sa gabi ng katahimikan. Ngunit ikaw na palamara, tulad ng alabok, humayo ka't mawala, pagkat mundo mo't bantayog ay gumuho na. Ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda bilang refleksyon nitong ay na mapayapa. Ayan, ang galing-galing talaga ni Alright. Tutor Ryan. Parang nakikinig lang ako sa radyo. Ayan, Oo, no, talagang dapat pala may damang-dama. background music tayo, no? Alright, Oo so, nga. Di bale, sa kasi, susunod, Tutor Ryan. Ayan. Ayan, sige. tignan nga Alright. natin, Tutor Ryan, kung talagang nadama nila. Ako kasi, damang-dama ko
sa pagbabasa pa lang ni Tutor Ryan kung Ganun ano ba? yung Oo. damdamin. Oo, talagang ramdam na ramdam ko dito. Mm. From Camarines Sur to Caloocan, talagang naramdaman ko, Tutor Ryan. Ayan. May ganun. Alright. Ngayon, Sa tignan naman susunod, natin, Tutor may Ryan, utang yung ka. Mm. Sige, ako na po sa susunod. Huwag po kayo mag-alala. Ayan. So, dito naman po tayo sa ating mga mag-aaral kung talagang naunawaan nila yung kanilang napakinggan, yung makabagbag damdamin na pagbabasa ni Tutor Ryan talaga naman. Ayan. Ayan, Tutor Ryan. Okay. Sige, sir. Sige. Shooter Eric, ikaw na. Ako na po, okay. Ano ang sinisimbolo ng puting kalapati sa tulang binasa ni Tutor Ryan? Ayan, meron tayong 60 segundo para maghintay sa mga kasagutan ng ating mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood sa ating live stream. Ayan. Ang bibilis nila sumagot, Tutor Ryan, no? Tignan nyo. Salain mo yon. Oo, no? Sige, basahin natin ang kanilang mga sagot. Sabi ni ang bilis, Darlene, Kapayapaan, Dwayne, Roy, De Jesus, Jamaica, Tyne, Darwin, Gemar, at marami pang iba. Iisa ang kanilang mga sagot, kundi ito ay kapayapaan. Kapayapaan. Meron ding kalayaan na nagsasabi. Ayan. Sige. Ang sinisimbolo ng kalapati sa tulang binasa ay kapayapaan o kalayaan. Tumpak na tumpak, Tutor Ryan, yung mga sagot nila. Aba, ang husay ng ating mga tuties ngayong hapon, ha? Palagi namang mahuhusay. Hindi talaga nagpapatalo. From Luzon, Visayas, Mindanao ang ating mga mag-aaral. Alright. Dapat nga dito sa mga mag-aaral na to, Tutor Ryan, pang international level na yata eh. Oo, no? Ang husay. Sige. Ikalawang katanungan tayo, Tutor Ryan. Ano raw ang pakay ng kalapati sa paglilibot nito sa mundo? Sa iyong palagay, magagawa kaya niya ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ayan, meron po tayong 60 segundo para antayin yung mga sagot ng mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood. Hindi pa natatapos yung 60 segundo, Tutor Ryan. May mga sagot na tong mga to. Oo, ang husay. Pipili tayo ng Tuty of the Week ngayon, ha? At sa susunod, ipi-feature natin kung sino talaga ang pinaka mahusay at aktibo. Lahat naman mahusay, no? Pero syempre, meron tayong pagbabatayan. Alright, dapat pala, Tutor Ryan, nakikinig na lang din ako sa iyo para ako yung mapili Tutor of the Week eh. Oo, no? Tutor of the Week pala. Okay. Ano ba dito, Tutor Ryan? Ako, nag-aantay tayo ng sagot dito sa pangalawang tanong. Ayan. Baka medyo mahaba yung mga sagot nila. Tutor Ryan, i-reveal na kaya natin yung sagot? Okay lang ba? I-reveal na natin. Ano nga ba? Anong araw ba ang pakay ng kalapati sa paglilibot nito? Ayun. Tutor Ryan, ang pakay ng kalapati sa paglilibot nito sa mundo ay paniwalain ang mga tao na mayroong kalayaan at kapayapaan matatamasa kung tayo ay magkakaisa. Ayun, di ba? Pagkakaisa ang nais talagang ng damang-dama. Damang-dama yung kagustuhan na magkaroon tayo ng kapayapaan at kalayaan. Hindi lamang dito sa bansa natin, Tutor Ryan, di ba? Yes, kundi sa buong mundo. World peace ang ating kailangan. Ayun, world peace. Alright, so parehas basahin talaga na natin tayo yung ilang mga naging... Sige. Sige. Sabi ni Dwayne, pagbibigay ng kapayapaan dahil gusto ito ng mga tao. Alexander, pagpakalat ng kalayaan at pag-asa sa mundo. Samantha, para iparating na may kalayaan ang mga tao sa mundo upang magbigay ng kalayaan. Alright, so tama ang inyong mga sagot. Ayon din kay Griomar, Darwin, parehas. Alright, parehas ng kanilang mga sagot. Sabi ko sa iyo, Tutor Ryan, damang-dama nila yung pagbabasa mo eh. Tignan mo, ang gaganda ng mga sagot nila ngayon. Talaga, kahit mahaba, no? Talaga nagtsatsaga ang ating tuties. Pangatlong tanong na tayo, Tutor Ryan. Go. Ayan. Masasabi mo bang payapa o tahimik ang buhay ng tao sa mundo, sa kasalukuyan? Masasabi kayang payapa o tahimik ang buhay ng tao sa mundo, sa kasalukuyan? Ayan, tingnan nga natin ang kanilang mga opinion. Maaaring sila'y magsabi ng oo o hindi. Pero tingnan natin ang pinakaakmang sagot.
Masasabi nyo bang payapa o tahimik ang buhay ng tao sa mundo sa kasalukuyan? Lalo't higit na tayo'y nakararanas hanggang ngayon ng pandemya. Sige nga. Oo nga, Tutor Ryan, ang hirap kasi no, talagang nago nung COVID-19 pandemic yung buhay ng tao ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Ang laki ng pagbabago. Ay, nako, nakalulungkot. Pero malay mo naman, ano, 'di ba? Tingnan natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 2, 1. Ayun. Tutor Ryan, ako na magbabasa ng sagot nila. Yes. Okay lang? Opo, Okay, ikaw sabi na. ni Graymar Valiente, ang bilis po nilang magsisagot kaya hindi ko po mahabol. Sabi ni Graymar Valiente, hindi po. Sabi naman ni Darwin, John, Roa, hindi. Sabi ni Dwayne, John, hindi po. Sabi ni Yuan, hindi mahirap makahanap ng trabaho ngayon dahil po sa pandemya. Napaka-realistiko ng mga sagot ng mga bata ngayon, Tutor Ryan. Oo, no? Ang galing. Ang haba ng sagot ng iba, no? Pagtyagaan ko nga itong basahin, sabi ni Alexander, hindi po, napakarami pong kaguluhan gaya ng COVID. Meron din pong gera sa Middle East, kaya ang hamon po sa ating lahat ay hanapin ang kapayapaan sa ating mga sarili or inner peace, and I wish world peace for all. And I thank you, sabi ni Alexander. Wow! Virtual clap kay Alexander. Virtual clap. Ano, inner peace. Grabe. Kapayapaan sa ating sarili. Tutor Ryan, bukod sa virtual clap, saludo. Grabe talaga. Saludo. Napakagaling. Alright, sige. Tingnan natin. Ayan, hindi natin masasabing tahimik o mapayapa ang buhay ng tao ngayon sa mundo dahil maraming hindi pagkakaintindihan, krimen, giyera at kaguluhan ang nangyayari sa mundong ibabaw. At ito ang totoong nangyayari sa ating mundo ngayon, Tutor Ryan, talagang hindi. Yan. Tumpak na tumpak din ang sagot ni Alexander, no? Na talaga namang mayroong giyera at ilang mga kaguluhang patuloy nang nangyayari ano sa mundo. Kaya syempre hindi natin masasabing tahimik. Ano, ngunit ang tanong, kailan kaya ito matatapos? Ako, Tutor Ano Ryan, ba ang magagawa ng bawat isa para magkaroon tayo ng kapayapaan, di ba? Sige, ako sasagot sa iyo, Tutor Ryan, kung ako tatanungin mo, gusto ko nang matapos bukas. Alam niyo po kung bakit, kasi naaawa na po ako sa mga tao eh. Buong daigdig na yung nagsasuffer, buong daigdig na yung nahihirapan, kaya dapat mahinto na to. Kaya kailangan nating humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos para maibsan na yung sakit na nararamdaman ng mga tao ngayon sa buong mundo. Tama. Ano? Tama 'yon. Tumpak o virtual clap para kay Tutor Eric at saludo. Ayan, kasi naintindihan ko yung makabagbag damdamin na pagbabasa ni Tutor Ryan. Okay. Sunod tayo, Tutor Ryan. Pang-apat na tanong na tayo, sino kaya ang itinuturing na palamara o taksil sa tula? Sino kaya ang palamara? Palamara pala 'yun, no? Taksil o palamara. Marami ngayong mga palamara, kaya mag-ingat. Kaya nga sabi ng mga ibang kaibigan ko, Tutor Ryan, huwag nang magtitiwala. Napakahirap magtiwala sa panahon ngayon. Hindi naman sa hindi tayo dapat magtiwala. Mag-iingat lang tayo sa pagtitiwala sa ating mga kapwa. Ano? Kasi naniniwala pa rin ako by nature na ang mga tao ay sadya namang mabubuti. Ano? Pero gayon pa man, mayroong mga depende sa ilang mga sitwasyon, di ba? Ayun, natapos na ang oras. Marami na, Tutor Ryan. Ayan, marami nang sagot dito. Ayan, sabi ni Darlene May Quilon, mga tao, sir. Mga tao. Yung iba sabi ni Roy De Jesus. Sabi ni Roy De Jesus, Tutor Ryan, mga inggitera. Mga inggitera, mga taksil. Parang galit na galit tong mga, parang galit na galit, Tutor Ryan. Hugot, no? May paghugot sila sa sagot eh. Ayan, sabi ni Dwayne Johnson Galamgam, ang tao po, sir, dahil ang tanging makakatalo sa tao ay sarili nito. Napakalalim, Tutor Ryan. Ayan. Oo. Kanina yung tiwala. Natin ang ating kalaban. Ayan. Kanina yung pinag-uusapan natin, tiwala. Ngayon naman, parang sa sarili na. Ang lalim. Ang lalim, no? Kalain mo, mga grade 9 pa lang ang ilan dito, pero grabe kung mag-isip, no? Saludo talaga. May mga pinagdadaanan. Right? Ang itinuturing na palamara sa tula o taksil
ay ang mga taong gumagawa ng korupsyon, may masamang balak at mga tao na ipapahamak ang iba para sa sariling kapakanan. Tutor Ryan, parang Ayun, tama yung yun ang sinabi mo mahirap, kanina. tama. Ano? Tama, yun ang mahirap Hindi talaga kapag mahirap magtiwala, pero ano ba yung sinabi mo, Tutor Ryan? Kailangan mag-iingat tayo sa mag-iingat. taong Ayun. pagkakatiwalaan, 'di ba? Oo, talagang kasalukuyang mga sitwasyon, no, na lalo't higit na malapit na muli ang ating pagpili kung sino ang mga uupo, o magiging pinuno ng ating bansa. Kahit hindi pa tayo botante, no, dapat marunong na din tayong kumilatis ng tao, at syempre yung mga meron ng sapat o tamang edad, alright, so kinakailangan mag-ingat tayo sa pagpili ng mga uupo sa mga posisyon ng ating bansa, dahil may iba dyan na talagang mga taksil, palamara at gumagawa ng korupsyon. Diba? Alam mo, Tutor Ryan, sang-ayon ako yan. Kasi ang nakasalalay dito, hindi lang ang isang probinsya, hindi lang ang isang syudad, kundi ang buong bansa o bansang Pilipinas. Tama. Talagang at kailangan ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Dahil ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ayan. Didudugtungan ko lang yung sinasabi. Lumalawak ang ating usapan, no? Okay, Tutor Ryan, sa panglima. Sa kasalukuyan, ano-ano ang mga pangyayari sa mundong sumira sa pandaigdigang kapayapaan na masasabi mong likha ng kasamaan? Ano kaya yung mga pangyayari, Dr. Ryan? Mga pangyayari sa mundong sumira sa pandaigdigang kapayapaan na masasabi mong likha ng kasamaan? Base doon sa mga binabasa natin, Dr. Ryan, na mga kasagutan ng mga active viewers and listeners natin ngayon, medyo malalalim na yung mga hugot nitong mga to, at alam kong apektado sila sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Lahat ay mga na hindi naman sa mga nangyayari. Lahat ay bukas na ang mga isipan. Okay? Ayun, Tutor Ryan, magbabasa ulit ako ng sagot nitong mga matatalinong mga mag-aaral. Ayan. Sabi ni Graymar Valiente, krimen, digmaan. Sabi ni Darwin John Roa, korupsyon. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, ang pagiging sakimpo. Corruption, karahasan. Si Andre Dupan naman ang sabi, mga hindi pagkakaintindihan, tunggalian o digmaan dahil sa pansariling mga kagustuhan. Napakalalim ng sinabi ni Andre. Ang lalalim, no? Ito na naman si Alexander, Sabi ni Alexander Florante ulit, pansariling interes po gaya ng agawan sa langis sa Middle East. Meron din pang agawan sa kapangyarihan na nangyayari sa Pilipinas dahil malapit na ang eleksyon. So bukod sa siya ay bukas o aware sa mga nangyayari sa loob ng bansa, kasabay nito bukas din siya o siya ay mulat sa mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Sabi niya, agawan ng langis sa Middle East, at marami pang mga sitwasyong gaya nito, no? Alam mo, Tutor Ryan, nagiging globally competitive na itong mga watchers natin. Talagang alam na alam nila yung mga nangyayari, hindi lang sa ating bansa, yun ang maganda, no? Ang mga pangyayari sa mundo, Tutor Ryan, na sumira sa pandaigdigang kapayapaan, na masasabi nating likha ng kasamaan ay ang paghangad ng kapangyarihan ng isang tao, kaya nakakagawa siya ng kasamaan at naging resulta ng pagkasira ng kapayapaan. Ayan, ganito sakim sa kapangyarihan, Tutor Ryan. Napapanahon to kasi malapit na ang halalan. Diba? Nako, napapanahon talaga mga ganid sa kapangyarihan. Ano bang sinasagisag ng mga taong ganid sa kapangyarihan? Ano ba ang pwede nating maging sagisag dito? Karagdagang tanong, no? Tutor Ryan, ako ba sasagot o antayin natin itong mga bata? Sige sir, ikaw Tutor Eric, ano ba sa palagay mo ang kadalasang sinasagisag natin o isinisimbolo ng mga taong ganid, sakim sa kapangyarihan?
Ayun, alam ko, Tutor Ryan, ang pinakamalapit na hayop na Mm. simbolo o sagisag ng pagiging sakim o ganid ay mga buwaya. Buwaya, oo, tama, 'no? At bakit buwaya, ano? Wala silang pakialam, 'no? Kahit, anong mangyari basta mapasa kanila ang kanilang, gustong makuha, ano, talagang lahat nila gagawin, okey? Mm. So, talagang ganid sila sa kapangyarihan, ganid sila Ayan. sa mga, kung anong gusto nilang makuha, 'di ba? Okey, Ayan. dilawan po, ha, sabi ni Darwin. Dwayne, alright. So, Princess, hindi na po kasi tungkulin ang iniisip nila, kundi uhaw sa mga kapangyarihan, ano? So, talagang mulat na ang ating mga kabataan ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at 'yan ang maganda, 'no, hindi puro puro tayo, naka-focus sa mga computer games or mobile games, 'di ba? So, dapat aware din tayo sa kung TikTok. anong mga nangyayari. TikTok, ano, pero okey lang, ha, okey lang na tayo ay maglibang, okey lang na tayo ay mag-TikTok para kahit papaano makalimutan natin yung ating mga problemang pinagdadaanan. Pero siyempre, isa rin sa malaking responsibilidad natin ay maging mulat, ano, sa kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid, ano. Alright. Nakikita ng mga estudyante at mga kasalukuyang kabataan natin ngayon yung talagang mulat na sila sa realidad ng na nangyayari sa ating bansa at sa ating Opo. mundo. Okey, sabi pa ni Darlene, ahas din cher. Ahas din daw, hindi lang daw buwaya. Tama Oo, nga naman. tama. So, ahas din. Bahala kayo, 'no, basta sila ay talagang mga ano, Grabe, ah Tutor Ryan, wala talagang alinlangan. Wala akong pag-aalinlangan ngayon na hindi nila naintindihan yung tula. Talagang ang mm, gagaling at ang huhusay nila. ang husay talaga, walang ano, duda. Alright? Alamin pa natin, Tutor Ryan, ano pa ba yung mga dapat nating alamin ngayong araw? Alright. Sa hapong ito ay, bukod sa tulang ating nabasa, ay meron pa tayong iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Okay? Ano-ano nga ba ang iba't iba pang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin, Tutor Eric? Alam ko, madali lang sa kanila to kasi kanina pa nila ibinubuhos yung emosyon at Hmm, damdamin nila sa mga sagot nila, Tutor Ryan. oo, tumpak. Ayan. Isa sa mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin o emosyon, ayan, may iba't ibang paraang ginagamit upang maipahayag ang emosyon o damdamin ng mga tao. Ilan sa mga ito ay sa pamamagitan ng, ano kaya yung mga yon? Maikling sambitla. Tutor Ryan, ano ba yung maikling Ang sambitla? ang maikling sambitla ay isa raw na uri ng pangungusap na walang paksang nagpapahayag ng matinding emosyon o damdamin. Halimbawa nga nito ay, galing, aray, ay, yehey, sakit, sarap, grabe, wow, 'di ba? Sambitla pag Napaka, pagpapahayag ng matinding emosyon. doon pa lang sa mga salitang napakinggan natin, Tutor Ryan, alam na natin kung ano yung nararamdaman ng taong magsasabi Mm. niyang mga salitang yan. Ano, Tutor Ryan? Sabi ni Darlene, iyak at galit, sir. Shout out, Sir Eric, sabi sabi ni Naku, ni Jason. si Jason Amante, ayan, Shout estudyante out ko daw. po yan, Tutor Kaya Ryan. naman pala. Nabasa Yung pa talaga ni oo, Tutor Ryan. No? Ayan. mapapansin natin dito sa mga pagpapahayag ng damdamin o emosyon kapag matindi, 'no, lalo't matindi, matinding emosyon o damdamin ay gumagamit ng anong pananda ito? Tandang Tandang padam. padamdam. Ayan. Ano, huwag kalilimutan o exclamation point. Point. Alright, sige, Sunod pangalawa. na tayo, Tutor Ryan. Ayan. Maaari ring isama ang mga padamdam at maikling sambit lang ito sa parirala o sugnay upang maging higit na tiyak ang damdamin o emosyong nais ipahayag. Ayun Talagang na nga, ah, padamdam. nagtatapos siya sa tandang padamdam. Ayan. Hmm. Halimbawa, ayan, Alright, nagpapahayag ito ng sige po, nagpapahayag ito ng damdamin gaya ng galit, tuwa,
lungkot, inis o gigil. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Tutor Ryan, ano nga yung mga halimbawa? Nabanggit ko na no kanina na sadyang nagwawakas o nagtatapos sa padamdam. At syempre ako nagbasa kanina, ikaw naman ano naman ang mga halimbawa, tutor? Ay, Bigyan mo ito ng sige, ako na nga hustisya, po. ha? Ayan. Aray, ang sakit ng aking likod. Ay, pasensya na, naapakan ko ang iyong paa. Ayan, may idinugtong na, Tutor Ayun, Ryan, dun sa Oo. maikling sambitla para Mm. malaman kung ano yung tiyak no nararamdaman Oo, nararamdaman kung taong bakit siya nagsasalita. nasaktan, 'di ba? Kung bakit siya napaaray. Gayon pala, masakit pala ang kanyang likod. Ano? Ay, At pasensya na. naapakan. Ano, naapakan ko ang iyong paa. Ang sakit nun Ayan. ha, kapag naapakan. Wala palawang pasensya. Kailangan Talaga. kong gumanti. Joke lang. O, Tutor Ryan, naapakan yung paa, di ba? Pero bawal pa rin gumante, Tutor Ryan. Nako, patay tayo dyan. Hindi no? Alright, sige. Okay. So may mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin. Bagaman may mga pagkakataong ang damdamin ng nagpapahayag ay hindi gaanong matindi, ngunit may hinuha pa rin ang damdamin. Ang mga ganitong pahayag ay nasa anyong pasalaysay o paturol na pangungusap. Ayun, yung paturol at pasalaysay na pangungusap, nagtatapos yan sa tuldok. Hindi katulad nung mga pangungusap na padamdam na nagtatapos siya sa tandang padamdam. Ayan. Tama. Ano nga ba yung halimbawa? Labis akong nagagalak sa iyong pagkapanalo. Yan, direktang sinasabi na natutuwa siya doon sa pagkapanalo ng kanyang kaibigan. Masaya ako para sa iyo. Masaya naman talaga ako, Tutor Ryan, kasi kasama na kita ngayon. Ayun, at syempre, ganun din ako, Tutor Eric. Ito ang unang pagkakataon na magkasama tayo sa live session natin ngayon. Labis akong nagagalak sa ating pagsasama ngayong hapon. Alright. So, yan ay isa sa mga halimbawa. May mga pangusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Ano nga ba ito, Tutor Eric? Sa hindi diretsahang paraan. May mga pangungusap na napapahiwatig na ng damdamin na hindi sa, ayan na, nauutal ako, na hindi sa diretsahang paraan. Ikaw ba, Tutor Ryan, paano mo sasabihin sa kaibigan mo na mahal mo siya nang hindi mo direktang sinasabi sa kanya? Hindi ba gagamit ng mga salita? O okay lang, para malaman nila kung paano mo sasabihin, Tutor Ryan, sa mga kaibigan mo. On the spot ako, mahal na mahal ko siya, hindi ko sasabihin. No? Ngunit gusto kitang laging makasama. Wow, talaga si Tutor Ryan. Ako naman, Tutor Ryan, pag ako tinanong ng ganyan, sasabihin ko sa kanya, masaya ako pagkasama kita. Wow. Oh. May ganun. Yung ko na nga, Tutor Ryan, baka kung saan pa mapunta to. Oo. Kaso hindi lang tayo ang may hugot dito, sabi ni Darwin John Roa. Aray, ikay iniwan. Naku po. Nasaktan, pero ano yun, nanudyo, ano bang tawag doon? Yung parang, ang tawag dito, nanunukso, dahil nasaktan ka, aray, ikay iniwan. Sabay tawa, no? Bakit kasi iniwan, Darwin? Ayan, aray tuloy. O sige, Tutor Ryan, ano nga ba yung mga halimbawa ng pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin na hindi direktang sinasabi o diretsang paraan? Halimbawa, ano yung una? Isa kang anghel sa langit. Ibig sabihin, mabait at mabuti kang tao. Pwede pala yun din ang sabihin sa mga kaibigan natin, Tutor Ryan, isa kang anghel sa langit. Kahit hindi mo tuwiran o tahasang sinasabi na siya ay mabuti o mabait, maaaring gumamit ka ng salitang isa kang anghel sa langit. Masarap pakinggan, Tutor Ryan, pag nasabihan ka ng kaibigan mong ganyan. Matalinhagang pananalita. Idiomatiko. Doon naman sa pangalawa, Tutor Ryan, mukhang parehas kaliwa ang iyong paa sa pagsasayaw. Kahulugan,
hindi marunong sumayaw. Ayan. Oo. Ito ay isa ring bahagi ng ng ating tayutay, no? Mm. Pang-uuyam o sarkastiko. Mukhang parehas kaliwa ang iyong paa sa pagsasayaw. Nangangahulugan ito na hindi ka raw marunong sumayaw. Ano, sino Ayan, ba dito medyo, ang mga parehas kaliwa ang paa? ayan. Wala namang aamin, Tutor Ryan. Wala akong Mm. nababasa. Ay, hindi rin ako aamin. Pero sabi ni Darlene May Quilon, nang iinsulto, sir, pang-uyam. Ayun, Yeah, tama, natumbok niya. nangiinsulto. Sarcastic. Alright? So, sige. Sa lahat ng ito, no, sa lahat ng ating tinalakay ngayon, maging ang tula at ang ating pagpapahayag ng emosyon, o damdamin, subukan na natin o subukin na natin ang inyong natutuhan. Ang tanong, handa na nga ba, Tutor Eric, ang ating mga mag-aaral? Dapat nga siguro, Tutor Ryan, hindi na natin tinatanong kung handa sila dahil lagi silang Handang-handa. handa talaga. Mm-mm. Handang-handa pa nga. Ayan. Mm-mm. Tap natin yung screen dahil ayun, Tutor Ryan, medyo may tayo sa teknolohiya ngayon, gagamit tayo ng Nagkakaroon ng problema. Alright, sige. Ayan, medyo tinitignan ko lang dito. Agoy, ha. Fan na ko niyan. Darlene. Roy. Handa na si Roy, handa na rin si Darlene, no? Watching from GNHS, Kayla Cepeda. Alright. Ayan, Tutor Ryan, nakikita na kaya nila yung presentation natin? Hindi pa siguro at dahil hindi ko pa rin nakikita, Tutor Eric. Watching, listening from Etchaga West District, Doña Magdalena H. Gafford High School, Zaira Sugitan, grade 9 Scorpio. Si Zaira, andito na naman si Zaira. Abigail, handang-handa na si Abigail, si Dwayne. Anghel ka man sa aking paningin, module mo naman, ako ang inaalipin. Talagang humuhugot na sila, Teacher Ryan. Tutor Ryan, grabe, no? Alright. So, ayun, Tutor Ryan, paano kaya hindi pa po nila nakikita pero nakashare na sa akin? Ako rin, excited na eh. Ayun na! Ayan, nagbabuffering. Alright. So, welcome to Kahoot. Alright, sige, sir. Ayan, Tutor Ryan, sa isang katanungan, meron silang 60 segundo para sagutin yung tanong. Ano ang ating, sir? Ang ating panuto? Ayan, wait lang po. Sa sobrang excited ko po. Ayan. Wait lang po. Para po sa ating panuto, pipiliin lamang nila. Saglit lang po. Masyado akong na-excite, Tutor Ryan. Excited din sila. Ayan. Para po sa ating panuto, ayan, pipili lang sila, Tutor Ryan, kung yung mga salitang lalabas sa screen natin ay sa letrang A, mga pangungusap na padamdam, B, kung maikling sambitla. Ano nga ba yung letter C, Tutor Ryan? C, mga pangusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. D, mga pangusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Ayan, sa sobrang excited ko, Tutor Ryan, na-share ko. May mga sagot na nga sila no? Ang bibilis. Tayo natin. Grabe talaga. Talagang excited sila talaga lagi sa ating talakayan tuwing araw ng Miyerkules. Ayan, saglit lang po. Tingnan po natin. Alright, so may sagot na agad. Sina Kayla, ang bibilis nga, sir. Darlene, Darwin,
Joel Tyne. Kumusta naman ang ating kahot, sir? Ayan. Eto sir, meron na. Ayun. Ayun, tignan natin. Nakikita na ba sa screen? Hindi pa raw? Hindi pa. Ayun na. Start na tayo, Tutor Ryan. Medyo binitil lang natin sila konti. Ayan. Ang salitang naku. Ano kaya dito? Naku! Sige, sir. Ayan. Kasi may sagot na sila. Kaya. Ang sagot nila sa salitang naku. Ayan. Ang tamang sagot ay letter B. Maikling sambitla. Ayan. Sunod tayong tanong, Tutor Ryan. Ang sunod ay mukhang may damit pang may mas bagay sa iyo kaysa sa suot mo. Mukhang may damit pang mas bagay sa iyo kaysa sa suot mo. Ano kaya ang tamang sagot? A. Mga pangusap na padamdam. B. Maikling sambitla. C. Mga pangusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin. O D. Mga pangusap na nagpapahiwatig ng damdamin na hindi tahasan o diretsahang paraan. Ang sagot ay grammar D. Ang tamang sagot ay D. Ang tamang sagot. Ang gagaling. Ayan. May sumagot ng C, may sumagot ng B, pero ang tamang sagot ay titik D. Ang may damit pa. Parang gustong sabihin, Tutor Ryan, na mas may bagay pa na damit sa kanya. May mas bagay pa. Hindi lang direktang sinabi. Parang katulad nung halimbawa kanina na parehas, kaliwa pa Oo. Alright. Tuloy tayo, Tutor. Siguro panghuli na ito, sir. Opo. Pangatlo na. Masaya ako sa aking narinig. Ayan. Ano kaya? Ito ba ay titik A, B, C, o D? Sayang, no? Medyo makakapusta tayo sa oras. Oo nga, Tutor Ryan. Nag-enjoy pa sana tayo, Tutor Eric. Pero sa susunod, mas sisikapin natin maging sakto. Ang tamang sagot, Tutor Ryan, ay titik B. C. Ayan. Ayan. Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. Ayan, nag-enjoy sila, Tutor Ryan, pero talagang, ayan, share ulit natin yung ating screen. Medyo natatagalan ang ating pag-share ng screen. Okay. Alright. Talagang magaling. Oo, magaling. Kaso medyo nabitin tayo. Talagang aktibo pa rin ang ating mga listeners at viewers sana sa hapong ito. Ngunit gayon pa man, bibigyan namin kayo ng isang takdang gawain o takdang aralin. At ano ito, Tutor Eric? Para sa takdang gawain, bigyan ng sariling definisyon ang dalawang salitang pumapaksa sa tulang ating nabasa. Gawin ito sa sagutang papel. Ayan. At ulitin natin. Bigyan ng sariling definisyon ang dalawang salitang pumapaksa sa tulang iyong binasa. Okay? So siguro isend nyo ang inyong sagot na sa sagutang papel at i-send ninyo ito sa amin sa ibibigay naming link or Facebook account Messenger. Sige sir, ang ating gagawin ay yan, isesend lang po ang inyong mga kasagutan. Ayan, tignan muna natin kung anong gagawin nila. Excited ako. Ayan, sa iyong palagay, mahalaga ba ang kalayaan at kapayapaan sa buhay ng tao?
sa bansa o mundo at bakit? O, yun yung nakikita Mahalaga ba? nating mga sagot. Sagot ng mga mag-aaral kanina, Tutor Ryan, no? Kalayaan, kapayapaan, kapayapaan, kalayaan. Ayun. I-send lamang ang inyong mga kasagutan sa aming Facebook ano tawag dito? Account? Facebook account. Ayan, Facebook page channel, sasabihin sa ko. ating messenger. Oo. Ayan. Si Erickson Dakiwag de la Peña, yan po ang aking Facebook account. At ako naman po ay Ray Alba. Short for Tutor Ryan o Ryan, Ray Alba. Yan ang maaari niyong pagsendan. At muli, ako po si Tutor Ryan na nagmula sa SDO Camarines Sur, Bicol. Ang kasama ko ay si... Ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan ng Pambansang Punong Rehiyon o National Capital Region. At palagi niyo po kaming makakasama tuwing araw ng Miyerkules at para talakayin ang Filipino 9 tuwing alas 3 at hanggang alas 3 ng hapon dito lang sa ating DepEd EdTech Unit din, EdTech Unit page at maaaring mapanood din sa ating DepEd Educational Technology Unit at DepEd TV sa ating YouTube account. Alright? Para naman po, ayan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, para sa anumang komento, suggestion. Ayan, okay na po. Ayan, para sa anumang talagang gustong-gusto na, talagang miss na miss kayo ni Tutor Ryan. Ayan. Para sa anumang komento o suggestion, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. At ito, meron tayong bagong QR code, Tutor Ryan. Ano ba ito? Tutor, ang QR code na pwede ding i-scan, okay, HTTPS, kapag kayo ay mayroong mga komento o anumang suggestion. Sabi nila maraming salamat at marami daw silang natutuhan. Maraming salamat din at magkita-kita tayo sa susunod na Miyerkules. Abangan ninyo ang ating susunod na tutors, si Tutor Pam ng SDO Caloocan at si Tutor Donna ng SDO Las Piñas para sa Philippines.